Hello everyone! Tinagambawa din po ulit ng paulit-ulit para po sa ating video tutorial naman kung paano po mag-sign up ng Orbit Bitcoin or Korea Bitcoin. Ito po ay para sa mga residents po ng Korea, either foreigners or Korean citizens. So, ano po ba to? Bakit Corbit? Para po maging accessible na po sa atin ang mag-deposit at mag-withdraw ng Bitcoin or ng pera natin from MMM. Paano po ba gagawin yun? Kapag po tayo meron ng Corbit, is we can deposit through our bank account, then send to Corbit, then from Corbit account to coin.ph, then to MMM. Vice versa, from MMM to coin.ph or Philippine Bitcoin to Corbit Bitcoin, and then withdraw to our bank account. So, umpisahan po muna natin. So, ito po yung link ng Corbit, www.corbit.co.kr. So, magre-register na po tayo. Ito po yung pinaka-website. Click register. So, ito na po yung registration form. Lagay po natin yung ating email address. Ulitin po natin para i-confirm. So, nag-match po siya. Email match. So, gumawa po tayo ng password from 8 characters or number. Bahala po kayo kung ano po gusto nyo gawing password. Ulitin ko. Kayo magkamali. So, isang beses pa for confirmation ng password. I-type po ulit natin yung password ko dito. Password match. Okay po. So, I read terms and conditions and privacy policy and agree. Check po natin. I confirm that I checked the above message for preventing phone scamming or fraud. Yan. Hindi po tayo nag-loko. Check po natin yan. So, please prove you are not a robot. So, check po natin to. Click pala. Check nga. Then, click register. Registering. So, ito na po. We send a confirmation email to your email address. Ano po? So, check naman po natin ngayon yung ating email for the confirmation ng ating Corbit account. Ito na po. Sa email. So, nung makikita nyo po ang Corbit email, hedyang login or confirmation. So, click po natin ito. So, ayan na po siya. So, di po makabasa man. Siguro po nakakabasa naman tayo lahat ng Hangulmal o ng Korean language. Ito po yung English naman siya, oh. Confirmation. Click po natin to. Corbit.co.kr users confirmation. Click.
So, ayan pa. So, dito naman po siya. Korean na naman siya. So, just click English. Choose natin yung English para mas madali. So, magsa-sign in po ulit tayo. Kasi kanina, kinonfirm natin yung ating email address. Dito. At yung password kanina. Then, click sign in. Then, now signing in. So, ito na po. So, there are 3 remaining steps to buy BTC. Ano po? Kung device nyo po yung gamit nyo, save nyo po yung password nyo, no? Para po madali sa inyo. Pag sarili nyo pong device o unit yung ginagamit nyo, click save password. Since hindi naman akin to, hindi ko po save. Click X. So, dito po, yung introduction or greetings ng support ng Carbit. Basahin niyo po o ano po yung dapat nyo malaman na nandito na mga information. Identity verification, registering withdrawal bank account are required to deposit and withdraw Korean won. Meaning, yung withdrawal bank account, yung bank account na gagamitin niyo. Okay? So, ito na po tayo. Nakonfirm na po natin kanina yung email verification. Ayan. So, meron pong isang way dito ng verification, hindi po siya nag-work kahit ano pong gawin nyo. So, the best way is verify muna natin yung phone number kagaya din sa coin.ph. Yung CP. Verify identity. SMS verification. Click po natin ito. Ito po. So, pag once na lumabas po ito, kunin po natin yung code sa ating CP. Hintayin lang po natin yung code. Na hindi ko pa pala nilagay. Palit na natin yung ating phone number. And then click SMS message. Now it's sending. We will now wait for the verification code na matatanggap po natin sa ating cellphone. In few seconds or a minute, meron na po yan. Wait po natin. Ayan po. Binigay na niya yung kanyang verification. So, i-type or i-copy-paste po natin dito. Register phone number. Then, verify. Click verify.
So, kung makita nyo po to, kahit na niregister nyo yung inyong phone number, hindi pa po siya, not yet verified pa po siya, no? So, gagawin po natin is, dito po tayo sa support. Kaya na, ayan, nung na-verify is level 1 na po siya. Kagaya po sa icon.ph, kailangan pong ma-upgrade po natin yung verification na to in order to increase the limit of our deposit and withdrawal ng Korean won. So, click po natin itong support in order to upgrade. Mag-ausap tayo diyo. So, pag lumitaw po ito, pagka-click po natin ng support kanina, dito po natin, no? Ito po. Click natin yung support. Next muna natin to. Magulo siya eh. Click po natin yung support. So, pag lumabas po ito, Hanguk or English. Piliin po natin yung English. Click English. Then, ayan na po. So, hindi ma-verify kanina. Phone verification does not work. No? Pero anyway, naka-registered na po siya. So, click nyo po ito. So, ito po, identity verification is not required. However, if not authenticated, you can only use Bitcoin wallet. Kaya po ng coin.ph, kailangan po talaga natin i-upgrade. Natin masabi kung hanggang anong amount yung ating i-deposit at i-withdraw. So, you need a phone number that is valid in Korea. Okay? Kahit ano pa po nakalagay dyan, kailangan natin mag-submit na scan copy of your ID or passport or driver's license. In my case, ako, pinicturean ko lang eh. Picture lang from my cellphone. And it's okay na basta clear and readable. A copy of your bank account. Then, your mobile phone number. Meron na tayo. Kanina, na-register na natin. And, meron na rin tayong email. Just your ID and your copy of your bank account. No? Dito po ay isasubmit po natin or i-upload po dito. Through email. Ito tayo dito. Sa email niya. Halika pa. Ayan, send us the following at member at credit.co.kr. Copy. Go to your email. Compose. Then, lagay niyo po dito. Paste niyo po dito. Then, subject. Verification. Identity verification. Yan po. Pagkatapos po, kiklik nyo po to. Ito pong parang clip na icon na nakalagay is attach files. No? Kung na-save nyo na po yung inyong ID at copy na inyong bank account sa inyong computer, so, i-click nyo lang po ito para po ma-upload nyo po yung inyong